Hating gabi na sa Ohio, hinahanap ni Rose at ng kanyang asawang si Christopher ang kanilang ampun na anak na si Sharon, na laging lumalabas ng bahay tuwing siya ay nananaginip at naglalakad habang natutulog. Tumakbo si Rose sa kagubatan at sa ilalim ng tulay para mahanap si Sharon na nasa gilid ng bangin. Nakatingin si Sharon pababa at nagkaroon ng pangitain ng isang nasusunog na lugar na may batang babae sa loob, na bumubulong ng salitang bahay. Bago siya makatalon, niyakap siya ni Rose at inihiga sa lupa. Kasabay nito, muntik nang mabangga si Christopher ng mga sasakyan habang tumatawid siya ng kalsada para sumama sa kanyang pamilya. Patuloy na gumigiling si Sharon sa lupa. Inuulit ang mga salitang bahay at Silent Hill, gaya ng kanyang ginagawa tuwing nagkakaroon siya ng mga ganitong episode. Kinabukasan, sinabi ni Rose kay Sharon na dadalhin siya nito sa Silent Hill upang subukang solusyonan ang kanyang mga problema, kahit na hindi naaalala ni Sharon ang mga sinasabi niya habang naglalakad ng natutulog. Pagdating ni Christopher mula sa trabaho, tumawag siya kay Rose ng paulit-ulit ngunit hindi ito sumasagot. Natagpuan niya sa computer ni Rose ang paghahanap tungkol sa Silent Hill, isang bayan sa West Virginia na puno ng mga multo at nasusunog na apoy sa ilalim ng lupa. Kinagabihan, huminto si Rose sa isang gasolinahan at napansin niyang nagbago ang mga guhit ni Sharon mula sa mga cute na bagay patungo sa mga nakakatakot, kabilang ang isang kakaibang hugis ng cross. Tinanong ni Rose si Sharon tungkol dito, at biglang nagalit si Sharon dahil hindi niya naaalala ang kanyang mga ginawa. Habang pinakalma ni Rose si Sharon, isang opisyal na nagngangalang Sybil ay nakamasid sa malapit. Nang pumunta si Rose sa loob upang magbayad, humingi siya ng direksyon patungong Silent Hill at sinabi ng tindero na hindi naabot ng kalsada ang bayang yon. Sinabi rin sa kanya ng tindero na hindi tinanggap ang kanyang card. Agad na tumawag si Rose kay Christopher, na nagpapatunay na siya ang nag-block ng mga card at sinabing mas makabubuti si Sharon sa ospital na may gamot. Sumagot si Rose na hindi naman gumagana ang gamot at ibinaba ang tawag. Sa labas, nilapitan ni Sybil si Sharon upang tiyakin na maayos ito. Ngunit alam ni Sharon na huwag pansinin ng mga estranghero. Sa mga oras na yon, bumalik si Rose at nagmaneho papalayo. Ilang sandali sa daan, sinubukang pahintuin ni Sybil si Rose. Sa simula, huminto si Rose. Ngunit nang makita niya ang isang karatula na nagsasaad ng daan papuntang Silent Hill, pinasya niyang bumilis upang makaiwas kay Sybil. May harang ang tulay, ngunit tinuluyan itong banggay ni Rose para magpatuloy. Nang sila'y malapit na sa isang maulap na lugar, nagsimulang umingay ang radyo sa kotse at sumigaw si Sharon sa sakit habang tinatakpan ang kanyang mga tainga. Biglang lumitaw ang isang batang babae sa gitna ng kalsada kaya't kinailangan ni Rose na aliko ang kotse, na naging sanhi ng pagdulas nito at pagbagsak. Nang magising si Rose, natuklasan niyang nawawala si Sharon at nasa labas siya ng Silent Hill, kung saan mas makapalang hamog at patuloy na umuulan ng abo. Sigaw ng pangalan ng kanyang anak. Tumakbo si Rose papunta sa bayan, na tila walang tao. Nakakita siya ng isang maliit na figurang tumatakbo at sinundan niya ito papasok sa isang madilim na eskinita kasabay ng pagtunog ng sirena sa buong bayan. Nababalot ng kadiliman ng eskinita at kinuha ni Rose ang kanyang lighter, ngunit hindi ito masyadong nakatulong. Narinig niya ang isang boses na bumubulong ng "Mommy", kaya nagpatuloy siya sa paghahanap hanggang matagpuan niya ang isang abandonadong stretcher. Muling may gumalaw sa malapit at muling sinundan ito ni Rose. Ngunit natigilan siya nang makita ang isang pinaslang na tao na naka-mining gear at nakabitin sa bakod gamit ang mga kawad na nagdudulot ng pagdurugo sa sahig. Biglang lumitaw ang isang halimaw na tinatawag na Grey Child sa likuran niya, na kumikinang habang sinusubukan siyang hawakan. Isang sumisigaw na Rose ang tumakbo palayo habang mas maraming Grey Children ang dumating. Ngunit naharangan siya ng bakod. Di nagtagal, napaligiran siya ng mga Grey Children at pinunit ang kanyang jacket habang sinusubukan siyang saktan. Sa huli, nakahanap si Rose ng labasan at itinulak ang pinto papasok sa isang gusali. Ngunit nadapa siya at muling napaligiran ng mga bata. Sinusubukan siyang pigilan sa paggalaw. Sumigaw si Rose sa takot at nagsimulang mag-disintegrate ang mga bata habang nawalan siya ng malay. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Rose sa loob ng isang abandonadong bowling alley kung saan may tumutugtog na musika. Agad siyang tumakbo palabas at sinubukang iwanan ng bayan. Ngunit natuklasan niya ang isang bangin ng hamog na humahati sa kalsada. Biglang lumitaw si Dahlia sa likuran niya. Sinasabing tanging ang madilim na isa lamang ang makakapasok o makakalabas ng Silent Hill. Ibinahagi rin ni Dahlia na mayroon siyang anak na si Alessa, ngunit nawala ito matapos gawin ng mga tao ang mga kakilakilabot na bagay sa kanya. Nang ipakita ni Rose ang litrato ni Sharon, sinabi ni Dahlia na ito ang kanyang anak at sinubukang nakawin ang locket. Kailangan pa ni Rose na itulak siya para makatakbo palayo. Samantala, sinusubukan ni Christopher na sundan ang ruta ni Rose at nagtatanong sa isang lalaki sa gasolinahan para sa direksyon. Ipinapaliwanag ng lalaki na isinara na ang Silent Hill dahil sa patuloy na pagsunog ng mga mina sa ilalim ng lupa, kaya kinailangan ni Christopher na suhulan siya para makuha ang tamang direksyon. Balik kay Rose, nagtagumpay siyang makita ang kanyang kotse at isa sa mga guhit ni Sharon, na nagpapakita ng isang paaralan. Hindi humandar ang kotse, kaya tinawagan ni Rose si Christopher at nag-iwan ng mensahe sa kanyang voicemail. Sa mga oras na yon, dumating si Sybil at inaresto si Rose. Pagkatapos ay sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang himpilan ngunit hindi gumagana ang kanyang radyo. Napansin ni Rose na dumudugo si Sybil kaya ipinaliwanag niyang nag-crash din siya at nagising sa lugar na yon. Habang nagmamaneho si Christopher at nakikinig sa mensahe ni Rose, karamihan dito ay static lamang. Sa wakas, natagpuan niya ang bakod na binangga ni Rose at ang grupo ng mga pulis na humaharang sa tulay.
Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at sinabi ni Inspector Thomas na natagpuan nila ang kotse ni Rose sa dulo ng tulay, ngunit wala itong laman. Ibinahagi rin ni Thomas na nawawala ang isa sa kanyang mga opisyal at hinihinalang kasama ito ni Rose. Kaya pumayag siyang tulungan si Christopher sa paghahanap. Sa Silent Hill, sinubukang dalhin ni Sybil si Rose sa kanyang himpilan, ngunit natuklasan nilang ang kalsadang yun ay nagtatapos din sa isang bangin, na nagkukumpirma na ang Silent Hill ay nasa Fog World, isang ibang dimensyon. Nagpasya si Sybil na bumalik kasama si Rose. Umaasang makakakita sila ng radyo sa bayan. Nakita nilang may gumagalaw malapit at nang sinubukan nilang sundan, nagsimulang mag-static ang radyo ni Sybil at ang telepono ni Rose. Sa mga oras na yon, lumitaw ang isa pang halimaw at kinuha ni Sybil ang kanyang baril. Ngunit bago pa niya ito maputukan, itinapon ng halimaw ang kumukulong asido sa kanya. Sa kabutihang palad, tumama ito sa kanyang helmet at agad niyang tinanggal ito bago magpaputok. Habang nilalabanan ni Sybil ang halimaw, sinamantala ni Rose ang pagkakataon upang bumalik sa bayan. Gamit ang mga mapa sa mga karatula ng bus, ginabayan niya ang sarili sa mga kalye at natagpuan ang paaralan mula sa guhit ni Sharon. Pagpasok niya sa loob, napansin niya ang parehong krus sa pintuan. Nakapasok siya sa isang opisina at kinuha ang mga susi at flashlight para ipagpatuloy ang kanyang paghahanap. Sa kalye, dumaan sina Christopher at Thomas sa police car, gamit ang megaphone para hanapin si Rose. Ngunit dahil nasa magkaibang dimensyon sila, hindi sila naririnig. Ibinunyag ni Thomas na dati ng pagmamay-ari ng kanyang ama ang barbershop at namatay ito nung nagkaroon ng sunog sa ilalim ng mga minahan, na naging dahilan ng paglisan ng mga lokal sa bayan. Naniniwala ang ilang tao na nararapat lang sa bayang ito ang wakas nito. Pabalik kay Rose, biglang nakita niya ang isang ibon sa loob ng isang hawla at isang grupo ng mga menero na may hawak nito. Sinubukan ni Rose ang mga pinto ngunit lahat ay nakalock. Kaya tumakbo siya sa likod bahay at pumasok sa isang nasunog na gusali. Nagtago siya sa isang silid-aralan kung saan nakita niya ang dalawang sariwang bakas ng kamay sa alikabok, na nagbubunyag ng salitang, bruha, na nakasulat sa buong mesa. Sa loob ng mesa, natagpuan ni Rose ang isang notebook na pagmamay-ari ni Alessa, na nag-trigger ng isang flashback kung saan tinatawag ng mga estudyante si Alessa na, bruha, habang pinagtatawanan siya at hinahagisan ng mga bagay. Sa sandaling yon, nakita ni Rose ang isang batang tumatakbo at sinundan ito sa itaas papunta sa isang banyo, kung saan narinig niyang may umiiyak na batang babae. Sinubukan ni Rose ang bawat pintuan ng cubicle at sa huli, natagpuan niya ang katawan ng janitor na nakabalot sa barbed wire na may piraso ng keychain ng hotel sa bibig nito. Nakasulat sa pader ang "Double Dare You" na may arrow na nakaturo sa bibig. Kaya kahit nandidiri, kinuha ni Rose ang susi. Nang lumabas siya sa banyo, napansin niyang paparating ang mga menero. Kaya tumakbo siya pabalik at inilock ang pinto. Sinimulang pukpukin ng mga menero ang pinto. Ngunit biglang nabalisa ang ibon at ang grupo ay tumakbo palayo. Pagkatapos, muling tumunog ang sirena at ang silid ay napuno ng kadiliman. Gamit ang flashlight, napanood ni Rose kung paano nagsimulang mabulok at dumilim ang banyo. Lumabas ang janitor mula sa cubicle at nagsimulang magtapo ng dugo sa pader. Tumakbo si Rose. Natagpuan ang mas maraming katawan sa kanyang paglabas. Sa ibaba, may mga creepers na bumabalot sa bawat pader at inaatake ang mga menero. Nagsisigaw si Rose habang tinatahak ang isang koridor na harang ng bakod. Kaya siya'y lumiko at nagulat nang makita ang nasusunog na minahan. Agad siyang tumawid sa isang tulay at tumingala upang makita si Alessa na mukhang nakakakilabot. Gumagawa ng mga madidilim na guhit bago siya bumagsak. Bumagsak si Rose sa likod bahay, kung saan nakita niya si Pyramid Head bago siya tumakbo palayo. Sa mga oras na yon, dumating sina Thomas at Christopher sa paaralan. Naglalakad sa parehong koridor na dinaanan ni Rose. Ngunit hindi nila nakita ang isa't isa dahil sa magkaibang mga realidad. Sinabi ni Christopher na naramdaman niyang naroon si Rose at naamoy pa ang kanyang pabango. Ngunit hindi siya sineryoso ni Thomas at pinilit siyang umalis. Bumagsak si Rose sa pag-iyak habang papalapit ang isang grupo ng creepers. Ngunit bago pa siya masaktan, hinayla siya ni Sybil papunta sa ibang silid. Apakan ni Sybil ang isang creeper habang hawak ang pinto, at gumamit si Rose ng isang metal bar upang i-lock ito. Tinanggal ni Sybil ang posas ni Rose habang ipinaliliwanag na kaunti na lang ang kanyang mga bala. Biglang sumabog ang espada ni Pyramid Head sa pinto at halos tamaan sila. Sinubukan niyang muli at sinimulan ang pagpalaki ng butas. Pinahintulutan ng mga creepers na makapasok. Inabot ni Pyramid Head ang loob upang tanggalin ang bar. Kaya binaril ni Sybil ang kanyang braso. Hindi ito tumigil. Ngunit bago siya makapasok, nagsimulang mag-disintegrate ang lahat ng mga nakakatakot na bagay. Nawala si Pyramid Head at muling bumalik sa normal ang paaralan. Pagkatapos, napagkasunduan ng dalawa na hanapin ang hotel mula sa keychain. Samantala, pinaalis ni Thomas si Christopher sa bayan at sinabing ipaubaya na lang sa mga pulis ang bagay na ito. Gayunpaman, naramdaman ni Christopher na may itinatago sila at tumawag sa county archives upang magtanong tungkol sa Silent Hill. Ngunit sinabi nilang classified ito. Kinagabihan,
Hinintay ni Christopher na umalis sa mga manggagawa at pumasok sa archives. Mula sa mga ulat ni Thomas, nakumpirma niya ang kwento ng sunog at natagpuan ang larawan ng anak ni Dahlia na si Alessa, nakahawig ni Sharon. Sa kabilang bahagi, may impormasyon tungkol sa isang kaso ng kidnapping at pag-atake na naganap sa kwarto 111 ng hotel. Sa Silent Hill, natagpuan ni Rose at Sybil ang hotel at narinig ang sigaw ng isang babae na humihingi ng tulong. Natagpuan nila si Anna na hinahagisan si Dahlia ng mga bato habang sumisigaw ng tungkol sa pananampalataya at kapahamakan. Agad na pinigilan ng dalawa si Anna at tumakbo palayo si Dahlia. Ipinapaliwanag ni Anna na itinakwil si Dahlia at tinatawag siyang makasalanan. At ibinunyag din niyang naroon siya para maghanap ng pagkain para sa mga nakaligtas na nakatira sa simbahan. Kinuha ni Rose ang isang kutsilyo mula sa kanya habang napansin ang kakaibang krus sa sahig. At ipinaliwanag ni Anna na ito ang simbolo ng kanilang pananampalataya. Sa loob ng mailbox para sa kwarto 111, natagpuan nila ang isa sa mga guhit ni Sharon kaya nagpa siya silang hanapin ang kwartong yon. Siniyasat nila ang bawat pinto ngunit hindi nila matagpuan ang kwarto 111. May isang painting na tinawag ni Anna na The First Burning, na nagpapakita ng pagsunog ng mga bruha na ginawa ng bayan upang mapalayas ang kadiliman. Napansin ni Rose na ang painting ay katulad ng guhit ni Sharon kaya sinira niya ito gamit ang kutsilyo, at natagpuan nila ang kwarto 111 sa likod nito. May butas sa dingding at tumalon ng mga babae papunta sa isa pang gusali, ngunit nahulog ang kutsilyo sa proseso. Biglang may batang babae na tumakbo at sinundan siya ni Rose. Tumatalon sa mga lumang debris sa ibabaw ng isang butas. Halos mahulog siya ngunit mabilis na naka-recover at narating ang batang babae, na si Alessa pala. Nagtanong si Rose tungkol kay Sharon at si Alessa ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga apoy sa kanyang mga braso na biglang lumaki. Nang kumurap si Rose, biglang nawala si Alessa. Natagpuan siya ni Sybil at inihagis ang lubid upang tulungan siyang tumalon muli sa butas. Pagkatapos ay ibinahagi ni Rose ang kanyang conclusion, si Alessa ang gumawa ng kanilang aksidente at gumabay sa kanila sa lugar na ito. Habang napansin ni Sybil ang isa pang krus, sinabi ni Anna na huwag banggitin ang pangalan ni Alessa. Sa mga oras na yon, lumipad ang mga ibon mula sa butas at inanunsyo ni Anna na kailangan na nilang umalis dahil dumarating na ang kadiliman. Tumakbo ang tatlo sa mga kalye habang muling tumunog ang sirena at narating nila ang simbahan, na kinilala rin ni Rose mula sa mga guhit. Biglang dumating ang maraming mga nakaligtas upang magtago sa simbahan maliban kay Dahlia, na nagsabi kay Sybil na huwag sundan ang mga ito dahil ang mga taong iyon ay nandaraya at nagmamanipula. Binato ni Anna ng bato si Dahlia habang tinatawag siyang sinungaling, ngunit sinubukan pa rin ni Rose na makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Maya-maya, nagsimulang sakupin ng kadiliman ng lugar kaya hinayla ni Sybil si Rose papasok sa simbahan. Nanatiling galit si Anna at bumato ulit ng bato kay Dahlia, ngunit siya ay hinuli ni Pyramid Head, na pinilas ang kanyang balat at inihagis ito sa pintuan ng simbahan. Sa loob, sinimulan ng mga lokal na tawagin sina Rose at Sybil na mga bruha, at sinubukang itulak sila palabas. Tinanggal ang locket ni Rose. Pinaputok ni Sybil ang kanyang baril upang umatras sila habang dumating ang pinuno na si Christabella upang kalmihin ang kanyang mga tao. Ipinaalala sa kanila na namatay si Anna dahil nilabag niya ang mga patakaran at hindi dahil sa dalawang estranghero. Sa loob ng ilang oras, wala nang ginawa si Christabella at ang grupo kundi manalangin. Samantala, bumisita si Christopher sa ampunan kung saan niya inampon si Sharon. Ngunit tumanggi ang madre na magbahagi ng mga detalye tungkol sa nakaraan ng bata. Nagalit si Christopher at naging agresibo. Ngunit pinigilan siya ni Thomas na pinusisan siya dahil sa pagpasok ng walang pahintulot. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Thomas na namatay si Alessa noong gabi ng sunog at ang kultong naninirahan sa Silent Hill ay gumawa ng mga kaayla-hilakbot na bagay sa kanya. Ipinakita niya ang mga peklat ng paso sa kanyang mga kamay habang ipinaliwanag na ang ilang uri ng hustisya ay sa Diyos ipinauubaya. Bago pinauwi si Christopher, sinasabing itigil na ang paghahanap o mapupunta siya sa bilangguan. Nang matapos ang oras ng kadiliman sa Silent Hill, sa wakas ay kinausap ni Christabella sina Rose at Sybil. Sinabi niya sa kanila na may demonyong kumokontrol sa bayan at kailangan itong harapin ni Rose kung nais niyang matagpuan si Sharon. Ngunit walang sino mang sumubok ang nakabalik pa. Determinado pa rin si Rose. Kaya dinala siya ni Christabella at ilang mga menero sa lokal na ospital. Pinamemorize ni Christabella kay Rose ang mapa habang ipinaliliwanag na ito ang domain ng demonyo at ang kadiliman ay nasa kwarto B151. Binuksan ng mga menero ang isang lumang elevator at binigyan si Rose ng flashlight, at ibinalik din ni Christabella ang kanyang locket. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha ni Sharon, napansin niyang kamukha ito ni Alessa at inakusahan si Rose na isang bruha. Iniutos niya sa mga lalaki na pigilan siya, kaya lumaban si Sybil habang itinutulak si Rose papasok sa elevator. Inabot ng isa sa mga lalaki si Rose at hinayla ang kanyang buhok, ngunit pinabagsak ito ni Sybil at isinara ang pinto. Sa kasamaang palad, nang paputukin ni Sybil ang kanyang baril, wala nang bala, kaya pinalibutan siya ng mga menero at binugbog ng husto. Kasabay nito, bumaba ang elevator at narating ni Rose ang basement, kung saan binigkas niya ang mga direksyon na kanyang naalala upang mag-navigate sa mga koridor. Bigla niyang nakita ang isang grupo ng mga madilim na nurse na dahan-daang lumalapit sa kanya, ngunit huminto sila nang patayin ni Rose ang flashlight. Sinimulan niyang maglakad palihim,
na ilang sandali lamang naging matagumpay. Nagising ang mga Norse at sinubukan siyang patayin. Ngunit naiwasan ni Rose ang kanilang mga pag-atake at pinagsakitan nila ang isa't isa. Gumapang si Rose upang hindi mapansin ng grupo at iniwan ang flashlight upang manatili silang abala. Pagkatapos ay muli siyang tumakbo. Nang tumawid si Rose sa pinto ng kwarto B151, narinig niya ang boses ni Alessa na nagsasabing gagantimpalaan siya ng katotohanan at nagsimula ang isang flashback. Lumaki si Alessa na walang ama at hinusgahan siya ng mga relihiyosong lokal dahil siya'y isang anak sa labas. Kaya tinawag siya ng ibang mga bata na bruha. Maging ang janitor ay inabuso siya. Nahikayat ni Christabella si Dahlia na si Alessa ay maaaring linisin. At ang kanyang kulto ay nagtipon sa kwarto 111 para sa ritual. Labis na nasaktan si Dahlia nang matuklasan niyang nilinlang siya. At ang intensyon ni Christabella ay sunugin si Alessa na parang isang bruha. Gayunpaman, nagmalfunction ang gamit nila sa pagsunog ng bruha at nagsimula ang sunog na samire sa bayan. Sinubukan ni Dahlia na iligtas ang kanyang anak ngunit huli na ang lahat, at nasunog ang mga kamay ni Thomas habang inilalabas ang katawan ni Alessa. Inilagay ang batang babae sa ospital, kung saan ang kanyang sakit ay nagpalakas ng kanyang galit. Sa kalaunan, naging sapat na makapangyarihan ang galit na iyon upang magpakita ng sarili bilang isang multo at tinaakpa niya ang bayan ng kadiliman bilang paghihiganti. Nang matapos ang flashback, natagpuan ni Rose ang sarili sa kwarto ng ospital ni Alessa. Ang nasunog na katawan niya ay nasa kama pa rin at ang kanyang multo ay lumitaw sa tabi ng dati niyang nurse. Ipinaliwanag ni Alessa na si Sharon ay ang manifestasyon ng natitirang kabutihan sa kanya, at iniwan niya ito sa labas ng mundo upang protektahan siya mula sa sumpa ng Silent Hill. Nais ni Christabella na linisin si Sharon din. Kaya pumayag si Rose na tulungan si Alessa sa paghihiganti. Niyakap siya ng multo at pumasok sa kanyang sinapupunan habang isiniwalat na ang nurse ay dugo ang lumalabas sa kanyang mga mata sa loob ng maraming taon. Samantala, isiniwalat na nanatili si Sharon sa apartment ni Dahlia. Dumating si Christabella kasama ang kanyang mga tauhan at sinubukan ni Sharon na magtago habang ipinagtatanggol siya ni Dahlia. Ngunit mas malakas ang mga lalaki at madaling dinukot silang dalawa. Ilang sandali pa, nagtipon ng kulto sa simbahan, kung saan sinimula ni Christabella ang isang apoy. Si Sybil ay nakatali sa isang hagdan at dahan-dahan siyang ibinaba ng sapat upang manatili sa ibabaw ng apoy at sunugin siya ng dahan-dahan. Sa huli, nasunog ang kanyang katawan at namatay siya. Sunod na itinali nila si Sharon. Ngunit bago siya ibaba, dumating si Rose at sinimulang isiwalat ang buong katotohanan. Hindi kailanman naple ayes ng mga ritual ni Christabella ang mga demonyo. Sa katunayan ay lumikha pa siya ng isa. Sinaktan si Rose ng ilan sa mga tao habang siya ay naglalakad. Ngunit hindi siya sumuko at sumigaw na ang pananampalatayang ito ay nagdadala ng kamatayan. Biglang sinaksak ni Christabella si Rose at tinawag siyang isang blasphemer habang nahulog ang kutsilyo. Bumagsak ang dugo sa lupa at hinayaan si Alessa na palaganapan ng kadiliman sa loob ng simbahan, na dating hindi niya mapapasok. Binuksan ng mga lokal ang kanilang mga flashlight at pinanood kung paano umaagos ang kadiliman mula sa sugat ni Rose, na nagpasimulang mabulok ang sahig upang ipakita ang nasusunog na mga minahan. Habang gumagaling ang sugat ni Rose, lumabas ang mga barbed wire mula sa lupa upang ilabas ang nasunog na si Alessa sa kanyang kama. Kinuha ng mga kawad si Christabella at pumasok sa kanyang ari at biglang lumabas sa kanyang tiyan. Pinatay siya bago hinati ang kanyang katawan sa dalawa. Pagkatapos ay sinimulan ng mga kawad na patayin ang lahat ng mga miyembro ng kulto, kabilang ang lalaking handang umatake kay Rose. Habang pinagmamasdan ni Dahlia ang kung ano ang naging anak niya, sinagip ni Rose si Sharon at dinala siya sa isang sulok, kung saan nakita ng bata ang multong si Alessa na lumapit bago nawala ng malay. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok ang liwanag ng araw sa simbahan, na ngayon ay malinis at walang laman maliban kina Dahlia, Rose, at Sharon. Nagtaka si Dahlia kung bakit hindi siya pinatay ni Alessa, at ipinaliwanag ni Rose na ang ina ay Diyos sa mata ng kanyang anak. Pagkatapos, bumalik na sila ni Sharon sa kanilang kotse, kung saan sa wakas nakatulog si Sharon nang walang bangungot. Nagmaneho si Rose habang tumatawag sa kanilang bahay upang mag-iwan ng mensahe, na dumating lamang bilang static. Sa lungsod, natutulog si Christopher ngunit nagising nang maramdaman ang presensya ng isang tao sa malapit. Kasabay nito, dumating sina Rose at Sharon sa bahay. Gayunpaman, nang lumabas si Christopher ay wala siyang nakita, ngunit nasa loob ng bahay ang kanyang pamilya. Ipinapakita nito na sina Rose at Sharon ay nasa fog world pa rin dahil walang sino man ang totoong nakakalabas ng Silent Hill.